Mr. Silent Channel. Please like, share and subscribe. Kabanata 1201 selyo. 1201. Ay pinakawala ng isang malakas na espiritual na puwersa, na parabang ito ay isang invisible arrow, na tumatama sa ulo ni Yefan. Naramdaman ni Yefan na tila baluktot ang paligid. Si Yefan ay napakalapit kay Nicholas, at naapektuhan ng biglaang pag-ataking ito sa isip. Ang mga espada sa paligid niya ay nawalan ng kontrol at nahulog, at ang kanyang figure ay tumitigil. Hindi palalampasan ni Nicholas ang magandang pagkakataong ito, inihampas niya ang isang madugong mahabang latigo, sinampal si Yefan sa kanyang katawan, at pinatalsik siya ng mahigit 10 metro. Kung hindi dahil sa kahangahangang pangangatawan ni Yefan, ang latigo na ito, isang ordinaryong martial artist ay mahahati sa kalahati. Gayunpaman, ipinakita ni Yefan ang kanyang mga ngipin sa sakit, pinunasan ang kanyang tiyan, at mayroon ng dugo. Bagamat nagising si Yefan kay Long Wei, at ang kanyang utak ay pinalakas ng dugo, ang espiritual na kapangyarihan ng Blood Clan ay hindi isang maling pangalan, at ang espiritual na kapangyarihan ng isang Blood Art Master tulad ni Nicholas ay higit na nakakapangilabot. Nang hindi ginamit ni Yefan ang Long Wei, at hindi siya gumawa ng espesyal na pagtatanggol, hindi siya direktang nahimatay, isang matinding sakit lamang sa kanyang ulo, na isang manifestasyon na ng malakas na pagtatanggol sa isip ni Yefan. Binuksan ni Nicholas ang kanyang mahiwagang pakpak, lumipad sa hangin, hinawakan si Saraville sa magkabilang kamay, at ngumisi, Lucifer, kamangha-mangha ka, napakalapit mo sa aking pagkabigla sa pag-iisip, kaya mo pa ring tumayo. Gayunpaman, hindi ka pa talaga tumatakas ka ba? Kapag pinakawalan ko si Lovren, huli na kung gusto mong tumakas. Ang mga sinaunang tao ay ang mga sinaunang tao kung tutuusin. Naramdaman muli ni Yefan ang kapangyarihan ng epikong antas. Ngunit may magandang balita, iyon ay, si Nicholas sa kanyang harapan ay tila nalilimitahan ng limitadong potensyal ng lahi mismo ng dugo. Walang katulad ang atmospheric tyrant at ang demonyong bilanggo na nakita niya noon, napakalakas na pakiramdam niya ay hindi pa rin mapapantayin. Para kay Yefan, may lakas pa rin siyang lumaban. Nang makitang ang liwanag ni Saraville ay lalong nagniningning, hindi na nagdalawang isip si Yefan. Hawak si Kixing Long Yuan sa kanyang kamay, sinimulan niyang paikliin ang kapangyarihan ng langit at lupa sa lahat ng direksyon, at ang mga agos ng hangin ay natipon sa kanya. Sa itaas ng patay na bulkan, ang hangin at mga ulap ay lumalakas, at ang orihinal na puting ulap ay nagsimulang hindi mapakali at gamulong. Naging madilim na ulap. Si Nicholas, na napansin ang pagbabago sa paghinga ni Yefan, ay naging mas maingat. Nang mapansin niya na ang Kixing Long Yuan sa kamay ni Yefan ay patuloy na naglalabas ng nakasisilaw na kinang, sa wakas ay napagtanto niya kung ano iyon. Lucifer, gusto mong i-condense ang sword intent sa harap ko. Minamaliit mo ako. Binuksan ni Nicholas ang isang kulay dugo na magic circle, at ang kulay dugo na light arrow ay bumaril kay Yefan. Nakahanda na si Yefan, at ang libu-libong matutulis na espada na nakakalat sa paligid ay nagtipon sa kanyang harapan, direktang bumubuo ng espada at kalasag. Bang bang bang. May sensinang pag-atake, kahit na ang espada at kalasag ay nasa panganib, bumili ng sapat na oras para kay Yefan. Sa mga mata ni Yefan, mayroong isang nakasisilaw na kinang, at ang 7 star na Long Yuan sa kanyang kamay ay naging isang nagniningning na bituin. Walang katulad na layunin ng espada, Don Chenxing. Marahas na ginamit ni Yefan ang kanyang swordsmanship, at sa sandaling nakakalat ang espada at kalasag, itinapon niya si Kixing Long Yuan sa kanyang kamay. Sa hakbang na ito, si Xiao Chenxing, nang kumilos si Yefan, agad niyang napatay ang Shadow Demon. Bagamat bahagi nito ay dahil sa kawalang ingat ni Shadow Fiend, ang kapangyarihan nito ay maliwanag. Ngayon na si Yefan ay gumawa ng ilang mga pagpapabuti, ang oras para sa condensing sword intent ay mas kaunti, ang kapangyarihan ay mas puro, at ang pagkonsumo ay medyo nabawasan. Sa estado ng disintegrasyon, inilabas ni Yefan ang sword intent na ito sa loob ng wala pang kalahating minuto. Ang espada, tulad ng isang bituin na lumilipad mula sa langit, na may nakasisilaw na kinang, isang bituin sa kabilang direksyon, diretso kay Nicholas. Ang lakas ng pressure. Ang kidlat sa dikalayuan ay namangha. Nabighani si Sofia sa close-up view, at bamulong sa kanyang puso, espada pa ba ito? Paano ito magiging napakarilag? Gayunpaman, bilang Nicholas, na humarap sa nakakatakot na layunin ng espada, ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng labis na gulat at pagkagulat, ngunit isang hitsura ng malaking kagalakan. Andito na rin sa wakas. Yan ang gusto ko. Nang makita si Yefan na lumalapit sa kanya, biglang hinawakan ni Nicholas si Saraville at ibinato ito sa paparating na bituin. Kasabay nito, si Nicholas mismo ay nag-condense ng bola ng kulay dugo na liwanag na may magulong enerhiya at malakas na hinampas ang Saraville. Sa kalagitnaan ng hangin, nagbanggaan ang Dawn Star at ang kulay dugo na light ball, at si Saraville ay agad na binalot ng dalawang enerhiya. Nakita ni Yefan sa ibaba ang eksenang ito at narinig ang tawa ni Nicholas, hindi niya maiwasang makaramdam ng lamig sa likod, at napansin na may mali. Hindi kaya, sinadya niyang akitin ang sarili na gamitin ang panlilinlang na ito. Boom!
Napakalakas ng single-point explosive power ni Don Chenxing, at ang energy ball na kulay dugo ay tumagal ng wala pang kalahating segundo bago natalo. Ang shockwave ng pagsabog ay kumalat hanggang sa Nicolas sa likuran. Ang kalasag ng dugo na binuksan ni Nicolas ay halos mabasag ng matalas na layunin ng espada, ngunit nakaligtas siya. Malinaw, sa ganoong pagmamadali na sitwasyon, imposible para sa kalasag ng dugo na tumayo kay Don Chenxing. Ang tanging dahilan ay naabsorb ng Saraville ang maraming pinsala. Nang mawala ang halo ng pagsabog sa kalagitnaan ng hangin, ang Saraville ay naglalabas na ng purong pilak puting kulay, at hindi na ito kasing pula ng dati. Sa itaas ng patay na bulkan, lumitaw ang isang malaking silver gray na pabilog na porma sayon kasama ng mga pagbabago sa Saraville. Ang magic circle ay napapalibutan ng isang layer, at ang bawat layer ay umiikot ayon sa sarili nitong batas, at ang bilis ay unti-unting tumataas. May mga komplikadong linya at rune na dumadaloy dito, at hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Ha. Ang selyo. Ang selyo sa wakas ay nailabas na. Ibinaba ni Nicolas ang kanyang ulo, tumingin kay Yefan, na nagulat, at tumawa ng malakas, Lucifer. Salamat sa iyo. Kung hindi ako makakalaban sa sarili kong lakas. Basagin ang selyo sa panlabas na layer ng Saraville. Hindi napigilan ni Yefan ang buntong hininga sa kanyang puso matapos mabigla. Damn it! Alam mo lang na hindi ganoon kadali. Kung hindi, bakit nila hinayaang pumunta dito ng maayos? Para i-unlock ang seal, kailangan mo pa ring i-unlock muna ang seal sa Saraville. Cross Guy, mag-set up ng safety lock, para sa Saraville na ito na nangangailangan ng matinding lakas upang ma-unlock. Higit pa rito, upang maiwasan ang mga tao sa loob ng ating lahi ng dugo na i-unlock ito ng walang pahintulot, kailangan ng iba pang kapangyarihan maliban sa mahika. Sabay-sabay tayong mag-unlock. Sa sobrang lakas, hindi ka miyembro ng Blood Clan at ng Royal Court of Doom, at ikaw si Lucifer, ang pinakaangkop. Ngumiti ng masama si Nicolas, tumingin kay Sofia, na ayaw, at sinabing, pamangkin ko, tiyuhin, gusto kong pasalamatan ka, salamat sa iyong paalala. Kung hindi, ang dulang ito ay talagang hindi maganda. Galit na hinampas ni Sofia ang lupa, sa sobrang galit na tumulo ang mga luha niya, nagngangalit siya at nagsisi, Lucifer. I'm sorry. Hindi ko alam na mangyayari ito. Kumaway si Yefan kay Sofia, hindi niya kasalanan, walang makakaisip ng ganoong bagay. Napabuntong hininga si Yefan, ang pagkonsumo ng Chenxing sa madaling araw ay medyo malaki pa rin para sa kanya, kahit nasa estado ng pagkawatak-watek, nakaramdam siya ng kaunting pagod. Kung ako ay maghiwa-hiwalay at maghiwa-hiwalay ngayon, malamang na mas mapagod ako. Nakalulungkot na ang hakbang na ito ay nagkaroon ng pagkakataon na mapinsala si Nicolas, ngunit lahat ito ay hinigop ng selyo sa Saraville. Ngunit ang mas masahol pa ay darating pa rin, dahil nalaman ni Yefan na may alon sa gitna ng malaking pabilog na bilog sa itaas. Isang figure ang unti-unting lumabas sa manipis na hangin mula doon. Kabanata 1202 ang Evoker. 1202. Isang lalaking mapatla ang kutis, na mukhang nasa 50s o 60s. Kahit hindi siya bata, guwapo pa rin siya. Nagkalat sa baywang ang mahabang gulo ng kulay abong kayumangging buhok. Lovren, kapatid ko, naligtas kita sa wakas. Hindi maitago ni Nicolas ang excitement sa kanyang mga mata. Ang sinaunang isa na ito ay ang Evoker, Lovren. Dahan-daang binuksan ni Lovren ang kanyang malalim na asol na kulay abo na mga mata, ibinuka ang kanyang mga braso, at huminga ng malalim. Masayang ngumiti si Lovren, sariwang hangin, alam kong hindi ako makulong ng matagal. With that said, Lovren turned his head to look at Nicolas. Jokingly said, Nicolas, pinalabas mo ba ako? Tumanggaw si Nicolas, oo, Lovren, anong nararamdaman mo? Paano si Cross? Hindi rin ako lalabas, sinipsip ko lahat ng dugo niya sa selyo. Natigilan si Nicolas saglit, ngunit hindi na nagsalita, kung tutuusin, hindi naman kasing lakas ni Lovren si Cross, at ang selyo ay kumonsumo ng husto. Hindi ko man inaasahan na diretsyong papatayin ni Lovren si Cross, hindi naman ito masyadong nakakagulat. Kaya tumanggaw si Nicolas at sinabi, mali kami noon, ngunit ngayon, naiintindihan ko na ang ginawa mo, para talaga ito sa pamilya ng dugo. Alam ko na maya-maya ay sisang-ayon sa akin ang ilan sa inyo. Nakangiting ngumiti si Lovren. Habang nagsasalita, umikot ang itim na ambon sa paligid ni Lovren, at isang itim na robo ang bumabalot sa kanyang katawan. Tumingin si Lovren sa isang kahoy na bahay at sinabing, oh. Akala ko patay na sina Stuart at Alessandro. Nakokontrol mo pala sila. I just immobilized them for a while. After all, mga kapatid natin sila, at hindi na kailangang patayin sila, sabi ni Nicolas. Ngumuso ng masama si Lovren, hindi sumasang-ayon, muli siyang tumingin sa paligid at nakita niya sina Yefan at Sofia. Oh, andyan din si Sofia, parang may away dito. Napatingin si Lovren kay Yefan nang may interes, sino siya? Sinabi ni Nicolas, siya ay si Lucifer, isang napakalakas na tao. Binata, ang kanyang layunin sa espada ay ang susi sa pagsira ng iyong selyo. Kinaikit ni Lovren ang kanyang mga mata, nakikita ko, tila kailangan kong pasalamatan ang taong ito.
Kailangan mo siyang pasalamatan ng mabuti, dahil ikaw at ang anak ng Abyss Witch, si Sally Ye, ay umaasa din sa kanya upang mabuhay hanggang ngayon. Masasabing protektado siya, sabi ni Nicholas. Nang marinig ito ni Lovren, agad siyang nagpakita ng pagtataka, ano? Buhay pa ang anak ko. Tumanggo si Nicholas, oo, nasa punong tanggapan ito ng organisasyon ni Lucifer, isang lugar na tinatawag na Purgatory Island. Nang makitang napakasaya ni Lovren, nag-isip sandali si Efan, at sinabing, Mr. Lovren, kung alam ni Sally Ye na buhay pa ang kanyang ama, matutuwa siya. Balak ni Efan na subukan ito. Ano ang iniisip ni Loon, at ano ang kanyang saloobin sa anak ni Sally Ye? Haha, masaya ako. Masaya rin ako. Hindi ako magiging mas masaya. Agad na sinabi ni Lovren kay Nicholas, dalhin mo ako sa lugar na tinatawag na Purgatory Island. Hinahanap ko si Sally. Natigilan si Nicholas, kuya, kalalabas mo lang, gusto mo bang gumaling muna? Hindi. Naabsorb ko ang enerhiya ni Cross, at ngayon ay hindi ako naiiba sa bago ako pumasok. Hindi ako pinahina ng selyong ito. Hinawayway ni Lovren ang kanyang kamay. Bakit ka ba nababalisa? Hindi ba importanteng makita si Sally Ye? Pagtataka ni Nicholas. Mapaglarong tiningnan siya ni Lovren, Nicholas, pinalabas mo ako, hindi mo ba gusto na ituloy ang immortalidad kasama ako? Namilog ang mga mata ni Nicholas, ito ay. Ngayong patay na ang mangkukulam, halos imposibleng makatawag ng malakas na demonyo, kaya. Kung gusto mong magkaroon ng immortalidad sa pamamagitan ng kapangyarihan ng demonyo, makakaasa ka lang kay Sally Ye. Luofren Road. Biglang nagulat si Nicholas, ikaw. Nakaisip ka ng solusyon. Napangiti si Lovren, noong mga araw ng selyo, lagi kong iniisip kung ano ang gagawin pagkatapos kong lumabas, upang makakuha ng immortalidad. At ang pinakamalamang na ang nakamit ay ang umasa sa aking pinakamamahal na anak na babae. Alam ni Nicholas na may pag-asa kaagad, at siya ay tuwang-tuwa at sinabi, okay. Ikaw at ang aking mga kapatid, hanggat maaari mong hanapin ang mahabang buhay, ang pamilya ng dugo ay hindi mamamatay. Kayo at ako ay magkapatid, at muli mo akong pinakawalan. Kung kaya kong mabuhay ng walang hanggan, tiyak na hindi kita gagawing masama, Nicholas, ihatid mo ako upang hanapin si Sally, natatawang sabi ni Lovren. Hindi na nagsalita pa si Nicholas, iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, sumunod ka sa akin, hahayaan kong kunin ito ng eroplano. Matapos magkasundo ang dalawa, agad nilang ibinuka ang kanilang magic wings at nagsimulang lumipad patungo sa timog na kalangitan. Nang makita ni Efan ang sitwasyong ito, bagamat hindi niya alam kung paano makakamit ni Lovren ang immortalidad sa pamamagitan ni Sally Ye, tiyak na hindi ito magandang paraan. Nagalit si Efan nang maisip niya ang malupit na eksperimento na isinagawa ng experimental team ng matandang Dominator kay Sally Ye sa pagtugis ng sikreto ng immortalidad. Hindi pa tapos. Tumatakas na kayo. Tumapak si Efan ng espada at lumipad sa langit. Nag-aalalang tumingin si Sofia sa ibaba, Lucifer. Nababaliw ka na ba? Mula sa kanyang pananaw, ang paglalaban ni Efan sa dalawang sinaunang panahon ay humihiling lamang ng kanyang sariling kamatayan. Alam din ni Efan na hindi ginamit ni Nicholas ang buong lakas niya ngayon, at ang lakas ni Lovren, kung ihahambing sa mga nakaraang pangyayari, ay mas malakas kaysa kay Nicholas. Gayunpaman, talagang hindi niya magagawa, hayaan ang dalawang lalaking ito na direktang pumunta kay Sally Ye. Break ang Heaven Sword Rain. Bagamat medyo pagod si Efan, hindi siya nag-atubiling gamitin ang kanyang walang kapantay na layunin ng espada. Ang libu-libong lumilipad na mga espada na ipinatawag ay naabutan ng dalawang lumilipad na vampira sa mas mabilis na bilis. Si Nicholas ay nakasimangot at nagbabalak na tumalikod upang ipagtanggol, ngunit narinig niya si Lovren sa tabi niya na malamig na nagsabi, darating ako. Hindi umikot ang katawan ni Lovren, at biglang naging itim ang pares ng kulay dugong magic wing sa likod niya. Bilang tagapagtatag ng black magic ng lahi ng dugo, ang marahas na dark magic power ay lumabas sa katawan ni Lovren. Benye Black Demonic Flame. Ang mga itim na demonyong pakpak ni Lovren ay nag-apoy ng marahas, lumalawak at kumalat ng 12-12 metro sa isang kisap mata, na sumasakop sa isang malaking lugar. Sa sandaling ang collapsing sword rain ni Efan ay dumating sa dark magic flame na ito, ang aksyon ay matamlay, at pagkatapos na maubos ang sword intent, nawala ang kapangyarihan nito. Ngunit hindi nagulat si Efan. Ang kailangan lang niyang gawin ay pabagalin ang bilis ng dalawang lalaking ito, para mapakinabangan niya ang bilis ni Yujanshu para makahabol. Nang makitang malapit na siyang maabutan, nakita niya na ang black magic flame na inilabas ni Lovren ay naging isang mabangis na hayop sa himpapawid, ibinuka ang dagwang bibig nito, at kumagat kay Efan. Ang black magic na ito ay may dalawang pagbabago. Kabanata 1203 Magpakita ng awa. 1203. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo si Efan ng ganitong misteryosong black magic. Wala siyang oras para mag-react, at direktang tinamaan ng black flame monster na ito. Bagamat may sword intent si Efan na protektahan ang kanyang katawan, natambo siya sa malakas na impact na ito. Matapos mahulog pabalik sa bunganga ng patay na bulkan, tinangay ni Efan ang mga demonyong apoy na ito gamit ang kanyang layunin sa espada, at pagkatapos ay tumingin muli sa dalawang sinaunang tao, at sila ay lumipad ng napakalayo. Damn!
Biglang tumalikod si Yefan at tumakbo patungo kay Sofia, binasag ng espada ang Blood Art Spiderweb, at same time na sinabi, Sofia, papuntahin mo ang eroplano ni Sebastian. Dapat tayong pumunta sa Purgatory Island. Sofia ngunit umiling siya at sinabing, hindi. Hindi mo man lang alam iyon, ni isa man sa aking dalawang tiyuhin ang gumawa ng kanilang makakaya. Hindi mo man lang sila kalaban. Kung pupunta ka, mamamatay ka. Hindi mo na kailangang ipaliwanag sa akin ito. Akala mo hindi ko alam kung ginagamit nila ang lahat ng lakas nila. Pero kailangan kong umalis. Kapag nahulog si Sally sa kanilang mga kamay, wala akong ideya kung ano ang mangyayari. Malakas na sabi ni Yefan. Nang makita ang kinakabahan at halos mabaliw na hitsura ni Yefan, biglang napagtanto ni Sofia kung gaano kahalaga si Sally sa puso ng lalaking ito. I see. Kinuha ni Sofia ang kanyang telepono at kinontak si Sebastian. Hindi nagtagal, sinabi ni Sebastian na ay dadala niya ang eroplano pabalik sa bunganga. Hindi naman siya kalayuan at naka-standby. Sa oras na ito, isang maningning na liwanag at anino ang lumipad sa gitna ng bunganga. Sinunggaban ng kidlat na kanina pa nakatitig si Saraville na nawala ng kinang at bumagsak sa lupa. Natapos na ang misyon. Kumuha ng mga souvenir. Lucifer. Good luck. Wuho. Sa sinabi nito, ang kidlat ay talagang nagmistulang kidlat at iniwan ang patay na bulkan. Hindi siya naparito upang labanan si Yefan sa kanyang sariling lakas, kahit napagod si Yefan, alam ni Lightning na hindi siya kalaban. Sa kabaligtaran, ngayon lang sina Lovren at Nicholas, ngunit naisip nila na ang pagpatay kay Yefan ay mahirap at maaaring gawin anumang oras, kaya mas mahalagang puntahan muna si Sally. Ilang sandali, nagkaroon ng oras si Yefan para huminga, at tumigil ang labanan. Sofia, na kinuha ang Saraville, hindi ba mahalaga? Tanong ni Yefan. Armas lang yan, di bali maaga ng walang selyo, magandang kutsilyo lang, seryosong sabi ni Sofia, pupuntahan ko muna ang tatay ko at si Tio Alessandro. Nag-aalala rin si Yefan sa sitwasyon ng natitirang dalawang sinaunang tao, kaya sumunod siya sa isang kahoy na bahay. Nakita ko ang isang medyo payat na matandang lalaki at isang matipunong matandang lalaki na nakahandusay sa sahig na gawa sa kahoy, nakangisi sa sakit, hindi makagalaw. Ang kanilang mga labi ay itim na parang nalasan. Ama! Sumugod si Sofia sa gilid ng payat na matanda at sumigaw ng ilang salita. Ngunit ilang beses gumalaw ang talukap ng mata ng matanda, ngunit mahirap magsalita. Mithril. Ito ay isang mithril potion. Nagnganga si Sofia at sinabing, ginamit niya talaga si Mithril para harapin ang sarili niyang mga kapatid. Sumimangot si Yefan. Sa pagkakaalam niya, ang mga ordinaryong sandata ay hindi makakapatay ng mga lahi ng dugo, at ang mga ordinaryong lason ay maaari ding hindi gumagana sa mga vampira. Gayunpaman, ang pilak ay isang sangkap na mas nakakapinsala sa angkan ng dugo, at ang Mithril ay isang high concentration na silver compound. Sa pamamagitan ng ilang mga elemento na labis na pumipigil sa angkan ng dugo, gamit ang mga bala at iniksyon, at iba pa. Pagkatapos na makapasok sa angkan ng dugo, ang angkan ng dugo ay mawawala ang pagiging epektibo ng labanan o mamamatay pa nga. Maaari bang gumaling sina Stuart at Alessandro? Tanong ni Yefan. Pinunasan ni Sofia ang gilid ng kanyang mga mata at sinabing, Nicholas, ang taksil, tiyak na gumamit siya ng kung ano-anong sabuatan para iturok ang maraming mithril sa aking ama at kay Tio Alessandro nang hindi sila handa, kung hindi ay hindi magiging ganito ang aking ama. Walang malay. Ngayon, bagamat hindi ito magdudulot ng kamatayan, dapat itong i-neutralize sa iba pang mga kemikal, at magtatagal ito para tuluyang mabawi. Nakaramdam ng panghihinayang si Yefan, kung makakabawi kaagad ang dalawang sinaunang tao, matutulungan nila siyang harapin ito. Nicholas at Lovren, kung tutuusin, kailangan din nilang lumaban para sa kinabukasan ng Blood Clan. Parang sarili lang niya ang maaasahan niya para protektahan si Sally. Sa oras na ito, ang tunog ng isang eroplano ay nagmula sa malayo. Aalis na ako, sabi ni Yefan. Tumango si Sofia at mahigpit na sinabi, Lucifer, alam kong hindi kita mapipigilan, kahit na hindi ko akalain na ikaw ang kalaban ng aking dalawang bastos na tiyuhin. Ngunit, kung mayroon kang pagkakataon na patayin sila, huwag kang maawa, aming kadugo, sa pagkakataong ito sa iyong panig. Ngumiti si Yefan. Kahit hindi mo sabihin, hindi ako magpapakita ng awa sa kanila, dahil sinasaktan nila ang pinakamahalaga kong kamag-anak. Pagkasabi na, si Yefan ay mabilis na tumakbo palabas ng kahoy na bahay, natapakan ang lumilipad na espada, direktang lumipad sa hangin, at sumama kay Sebastian. Purgatory Island, banayad ang simoy ng dagat, umiikot ang mga puting gull. Sa gitna ng isla, ang kahangahangang sinaunang sa loob ng kuta. Magulat. Isang Bahamut na mersenaryong nakatalaga sa isla ang tumakbo sa pintuan ng conference room at sumaludo. Anong problema? Si Azazel, na tinatalakay ang diskarte sa pagtatago ng mga mandirigma at mamamatay tao ng inferno sa buong mundo, ay lumingon at nagtanong. Sir, nalaman ng aming radar na ang isang pribadong jet ng hindi kilalang kampo ay mabilis na papalapit sa aming isla. Maaari ko bang itanong kung ang isang anti-air missile ay binaril? Humihingi ka ba ng kausap? Tanong ni Azazel. Walang sumagot. Sagot ng sundalo. Kailangan mo pa bang mag-isip tungkol dito?
Dapat ang kalaban ang darating sa ganitong oras. Saktan mo siya. Saktan mo. Nagsuot ng coat si Leviathan at tinapik ng malakas ang mesa. Saglit na nag-isip si Azazel, tumango at sinabing, ipasa mo ang order ko, ituon mo ang lahat ng iyong pagsisikap, at patayin mo ang eroplanong iyon. Oo. Kinuha din ni Leviathan ang messenger phone at sinabing, magpapadala ako ng mga barko no. 3 at no. 5. Ipadala, makipagtulungan sa EU, maglunsad ng mga anti-air missiles ng magkasama, at sirain ito. Hindi na kailangang mag-aksaya ng mga missile, pagkatapos ng huling digmaan sa isla, nag-install kami ng pinakabagong mga anti-air missiles, sabi ni Azazel. Hoy, anyway, mahirap na tayo ngayon na pera na lang ang natitira, kaya magsunog tayo ng pera. Wala si boss sa isla, para walang aksidente sa base camp. Narinig ng lahat ang mga salita ni Leviathan, at naramdaman nilang may katuturan ito, kaya hindi na nila siya pinigilan pa. Hindi nagtagal at ang tunog ng mga missile ay nagpaputok mula sa isla. Ang isang eroplano ay napapaligiran ng 12-dosenang mga missile, at walang paraan upang mabuhay sa himpapawid. Ito ay direktang hinaipan sa hindi mabilang na mga fragment at nahulog sa dagat. Mag-ulat. Makalipas ang mahigit 10 minuto, tumakbo ang isa pang sundalo sa conference room at nagsumbong sa lahat. Hindi nasisiyahang sinabi ni Azazel, hindi mo na kailangang ulitin ang bagay ng pagbaril sa isang eroplano. Ngunit sinabi ng sundalo na may pawi sa kanyang noo, hindi sir. Binaril namin ang eroplano, ngunit ang mga tao sa itaas ay bumaba. Na ang lalaki ay pumapatay ng mga tao mula sa dalampasigan. Papunta siya dito. Ano? Si Azazel, Leviathan, Asmodeus at iba pang mga pangunahing miyembro ay natigilan, at sumabog ang eroplano, bumaba pa ang lalaking ito at pumatay ng mga tao sa isla. Nanlamig ang magandang mukha ni Sally Ye, at malamig siyang naglakad patungo sa pintuan ng conference room, ay activate ang pulang alerto sa isla. Ito ay isang master dito, huwag dagdagan ng hindi kinakailangang mga casualty. Pupunta ako at tingnan. Kabanata 1204 na ikaw ito. Ang isang sementadong hakbang sa dalampasigan ng 1204 na ay humahantong sa pamilihan ng isla sa gitna. Karamihan sa mga kawani ng inferno sa isla, ilang mga retiradong sundalo at kanilang mga pamilya ay nakatira dito. Maliwanag ang sikat ng araw sa mga oras na ito, ngunit nagkaroon ng madugong ulan sa isla kung saan kadalasan ay may tawanan at tawanan. Ang isang hindi inanyayahang bisita, pagkatapos mapunta sa isla, ay papatay ng sinuman, anuman ang kasarian, edad, o edad. Ang taong dumating ay may mahabang iskarlata na buhok sa itim, malinaw na dugo sa balat, dugo na pula ang mga mata, at isang makisig na mukha na may nakakatakot na alindog at madilim. Nakasuot siya ng itim na windbreaker na may bahid ng maraming dugo, isang pares ng nakalantad na palad, balingkinitan at matutulis na mga kuko, at maraming laman at dugo sa mga ito. Maraming residente ng isla na natagpuan na may mali ang nagsimulang tumakas patungo sa kanlungan sa loob. Ang figure ng lalaki ay parang isang itim na multo, at sa isang kisap mata, hinawakan niya ng isang kamay ang leeg ng babaeng may hawak na bata. Tumakbo para saan? Sa tingin mo, maari ka pang tumakas. Agad na binitawan ng puting babae ang 5 o 6 na taong gulang na bata na hawak niya, at hirap na sumigaw, tumakbo, tumakbo. Maliit na takot ang batang babae kaya bumagsak ang kanyang mga luha, at tumalikod siya at tumakbong umiiyak. Ngumisi ang lalaki, iniunat ang kanyang kamay at naglabas ng kulay dugo na enerhiya, tulad ng isang lubad, na sumalaw sa batang babae na tumakbo palayo sa hindi kalayuan, at hinayla ito pabalik sa kanyang kamay. Hinawakan ng lalaki ang maliit na batang babae sa leeg at ngumiti ng masama sa puting ina. Tandaan, ang pagkamatay ng iyong anak na babae ay sanhi ng ligaw na bastard na iyon na nagngangalang Lucifer. Nang matapos siyang magsalita ay bumantong hininga ang lalaki at pinatay ang dalaga. Sigaw ng puting babae sa sobrang sama ng loob. Pagmamasid sa kanyang anak na babae, siya ay pinatay sa harap ng kanyang mukha. Sa isang kisap mata, ang dugo sa katawan ng dalaga ay lumabas na parang ambon ng dugo, na naging isang maliit na mummified na bangkay. Nabaliw ang ina, nawala agad ang takot, at nagpumiglas siya ng husto, sinusubukang ipaghiganti ang kanyang anak. Ngunit hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon ng lalaki, inikot niya ang ulo at kinagat siya hanggang sa mamatay, sinipsip ang dugo sa loob. Ang kulay dugo na enerhiya sa lalaki ay tila nagawang agad na sumangaw ang dugo, at lumikha siya ng 2 mummified na bangkay ng walang anumang pagsisikap. Bastard! Go to hell! Ilang retiradong mersenaryo ang sumugod sa isang eskinita sa oras na ito, armado ng mga automatikong rifle, at nagpaputok ng putok sa lalaki. Bagaman sila ay matanda na at nagretiro na, ang kanilang kakayahang pumatay ng mga tao gamit ang mga baril ay hindi gaanong lumala. 222. Gitling. Sa ganoong kalayuan, isang bala ng rifle na maaaring mabutas ng bakal na plato ang tumama sa lalaki, ngunit nabasag lamang ang kanyang windbreaker. Ang mga lalaki ay tulad ng tansong balat at bakal na buto, at sa isang iglap na pagputok ng paggalaw, ang mga daliri ay matutulis na gaya ng mga kutsilyong tumatama sa lalamunan ng mga lalaking ito. Tumalsik ang dugo at tumalsik sa mukha ng lalaki. Inilabas niya ang kanyang dila at dinilaan iyon.
Matapos alisin ang kulay dugong enerhiya, ang mga taong ito ay naging mummified na mga bangkay sa isang kisap mata. Ha. Sabi ko wala na lahat kaya dito nagtatago, lumabas ka. Lumabas ka. Basta related sa bastos na yan, papatayin ko silang lahat. Ang sigaw ng lalaki at ngumuso. Parang may naamoy ang ilong niya, napalingon siya at sinampal ang isang kahoy na bahay. Ang isang dagwang print ng palad ay direktang bumagsak sa kahoy na bahay, at ang alikabok ay tumaas, na nagpapakita ng isang babaeng nagtatago sa loob at ang dalawang bata sa tabi niya. Wala silang oras para magtago sa kanlungan, gusto lang nilang magtago sa ilalim ng kama sa bahay at subukan ang kanilang kapalaran, ngunit natagpuan pa rin sila. Nang marinig ang iyak ng bata, tuwang-tuwa ang lalaki, umiyak. Umiyak. Mas mabuting ay parinig sa lalaking iyon. Ipaalam sa kanya na matatapos ang paggawa ng tama sa akin. Pagkatapos nito, iwinagayway ng lalaki ang dalawang dagwang enerhiya, handang itali muna ang dalawang bata. Ngunit sa sandaling ito, umuungal ang dalawang black-purple magic arrow at pinutol ang kulay dugong enerhiya ng lalaki. Lord Saliye. Napasigaw ang babae sa ilalim ng kama nang makitang lumilipad ang magandang babae na may mahabang pilak at puting buhok. Para sa mga residente ng isla, si Yefan ang kanilang pananampalataya at patron saint, at si Saliye ang kanilang tagapagtanggol na naninirahan dito. Tumango si Sally at sinabing, Gina, dalhin mo sa kanlungan ang anak mo, ako na ang bahala dito. Lahat ng tao sa isla, Saliye ay maaaring tumawag sa kanilang mga pangalan. Agad namang lumabas ang babae kasama ang kanyang dalawang anak na may pasasalamat, at tumakbo palayo. Hindi na interesado ang lalaki sa pag-aalaga ng mga ordinaryong babae at bata. Pagtingin kay Saliye na tila isang diyosa, puno ng pananabik ang kanyang mga mata. Ikaw pala si Saliye. Kaya't ang lalaking iyon, si Yefan, ay nahulog sa Old Ones para sa iyo. Haha. Kung papatayin ka niya, tiyak na mas mabuting mamatay na lang siya. Tumingin si Saliye sa taong dumating, at malabong may naalala, nanlamig ang kanyang mga mata, ikaw. Si Yefeng ba? Naalala niya na nakita niya si Yefeng sa mga dokumento, dahil malalaman niya ang tungkol sa sitwasyon ni Yefan. Tawa ng tawa si Yefeng at sinabing, kilala mo ako. Tama, maiintindihan mo kapag namatay ka. Sa sandaling matapos siyang magsalita, si Yefeng ay naging bahid ng dugo at sumugod kay Saliye. Mabilis na sinandok ang lalamunan ni Saliye gamit ang isang paa. Si Saliye ay nag-spread ng black and purple magic wing sa likod niya at iniiwasan ito sandali, ngunit nagulat pa rin siya sa bilis ni Yefeng. Ang taong ito, hindi ba inalis ang Yefan? Bakit hindi bumababa ang lakas kundi tumataas? Bukod dito, ang sub-enerhiya na ito na nagmumula sa buong katawan ay lubhang masama at masama. Si Yefeng ay umungal na parang mabangis na hayop, ang mga dagwang bakas ng paa ay lumabas at tinalo pabalik si Saliye ng hakbang-hakbang. Si Saliye ay mukhang mapagbantay, kung hindi siya naglilinang ng gusto pagkatapos maranasan ang pag-urong ng nakaraang labanan, siya ay nasugatan ni Yefeng sa sandaling ito. Hindi malinaw kung ano ang kaharian ng taong ito, ngunit sa mga tuntunin ng purong kapangyarihang panlaban, hindi bababa sa nakapasok siya sa kaharian ng paghihiwalay mula sa alikabok. Maaaring ito ay isang uri ng masamang demonyo na gumamit ng isang baluktot na paraan upang magbago mula sa isang paylay tungo sa isang halimaw sa maikling panahon. Pumunta ka sa impyerno. Punta ka para mamatay. Ang mga pag-atake ni Yefeng ay napakabangis, sunod-sunod. Napagtanto ni Saliye na hindi siya maaaring maging masyadong passive, at habang lumilipad pabalik, nag-condensed siya ng black-purple magic circle. Blood Art, Blue Wolf. Isang itim na kulay dugo na higanting lobo ang umungal, kinagat si Yefeng na umaatake. Ang katawan ni Yefeng ay napakalakas, at binasag niya ang ulo ng lobo ng dugo gamit ang dalawang kamay, at inihagis ang isang kulay dugong letigo. Hindi inaasahan ni Saliye na makakalaya siya ng ganoon kabilis, at nang hindi niya napansin, nataman siya ng letigo sa kanyang guya. Sa guya ni Saliye, isang daluyan ng dugo ang sumambulat at isang bahid ng dugo ang tumalsik. Sa kabutihang palad, si Saliye ay may napakalakas na kakayahan sa pagbawi at mabilis na gumaling, ngunit ito ay nagpang-inig pa rin sa kanya. Anong mabangis na kung fu, maaari talaga itong magdulot ng kaguluhan sa kanyang dugo, na direktang nagiging sanhi ng pagsabog ng mga daluyan ng dugo mula sa loob palabas. Ikaw ang sumalakay sa punong tanggapan ng buffalo. May naisip si Saliye. Ngumisi si Yefeng, tama. Gusto kong patayin ang lahat ng nasasakupan ng bastard na iyon. Sa tingin mo magiging okay ka kung magtago ka. Diretso ako sa base camp niya, makikita ko kung paano ka makatakas. Payo ko, bilasan mo at tawagan mo ang bastos na iyon para makita niya kung paano ko kayo pinatay, ha. Kabanata 1205 ang hardin sa likod. 1205. Ang mga mata ni Saliye ay malamig at mabagsik, ngunit may isa pang pagdududa sa kanyang puso, paano natutunan ni Yefeng ang kung fu na ito, at sino ang lihim na gumagabay sa kanya upang maghayganti. Halatang isa itong lihim na tumutulong sa kanya, kung hindi, paano niya mahahanap ang mga moog at purgatorio na ito. Ngunit si Saliye ay walang oras para mag-imbestiga ngayon, dahil inatake na siya muli ni Yefeng.
Nang makitang mahigpit na humahawak ang kuko ni Ye Feng, pinalapot ng kamay ni Sally Ye ang isang itim at lila na dugong espada, na hamarang ng paalang sa pag-atake ng kalaban. Bang bang bang! Gitling! Matindi at nakakabaliw ang mga pag-atake ni Ye Feng, at napakabilis din ni Sally Ye, na niresolba ang mga ito ng paisa-isa. Matapos makipaglaban ng higit sa 30 sunod-sunod na galaw, pinunasan ni Ye Feng ang gilid ng kanyang bibig at sinabing may masamang ngiti, nakakatuwa, mukhang karapat-dapat ka ng ilang tunay na kasanayan mula sa akin. Tiningnan siya ni Sally Ye nang walang pakialam at walang sinabi. Sa kasamaang palad, hindi ako interesadong mag-aksaya ng oras kasama ka dito. Ang gusto ko ay pumatay ng tao, hindi makipagkumpetensya, kaya. Hindi natapos ni Ye Feng ang kanyang mga salita, at ang figure ay sumugod patungo sa tuktok ng isla. Nang makita ito ni Sally Ye, mabilis niyang ibinuka ang kanyang magic wings at itinulak ang isang bilog na hexagram mula sa likuran. Blood Art, Scarlet Meteor. Para sa isang oras, isang malaking halaga ng itim at pulang magic power ang nagsama-sama, tulad ng hindi mabilang na mga meteor na lumilipad patungo kay Ye Feng. Tumalon ng mataas si Ye Feng at direktang tumalon sa silid, iniiwasan ang paggalaw na ito. Ngunit si Sally Ye ay lumipad din sa hangin, mula sa itaas hanggang sa ibaba, at muling nagsagawa ng blood technique. Sapot ng gagamba. Isang malaking itim at lila na web ang direktang itinapon pababa para pigilan si Ye Feng. Galit na tumalikod si Ye Feng at iwinagayway ang isang madugong piraso ng pagsasanay, pinunit ang lambat. Damn! Pinipilit mo ba akong patayin muna? Nagpakita si Ye Feng ng mabangis na apoy. Nangako ako sa kanya. Malamig na sabi ni Sally Ye, babantayan ko ang bahay na ito hanggang sa bumalik siya. Si Ye Feng ay nanginginig sa galit, tahanan, bahay, iyong anak ng asong iyon. Pinalaki na bastard. Ginawa niya akong walang tirahan, at inalis niya ang tahanan ko. Inaasahan pa rin niyang magkakaroon ng tahanan. Dahil sa galit ni Ye Feng, sobrang pula ng kanyang mga mata, at umungal siya sa galit. Mas marahas na kulay dugong enerhiya ang bumungad sa kanyang katawan. Sa isang iglap, ang bilis ni Ye Feng ay mas mabilis kaysa dati, at siya ay kumislap sa harap ni Sally Ye. Bang! Isang whip kick ang direktang sumipa kay Sally Ye sa lupa. Nabasag ni Sally Ye ang isang bubong, nahulog sa bahay, nadurog ang isang mesa, at umubo ng isang subo ng dugo. Ubo. Tinakpan ni Sally Ye ang kanyang ibabang bahagi ng tiyan sa sakit, hindi malaman kung saan nagmula ang kapangyarihan ni Ye Feng, ngunit nakita niya na si Ye Feng ay bumaba na ng 1,000 libra at muling naapakan ito. Nagmamadali siyang umikot at nakakahiya namang umiwas. Boom! Direktang sinipa ni Ye Feng ang lupa sa isang malaking hukay. Ang gayong malakas na puwersang paggalaw ay hindi nagpabagal sa dalas ng paggalaw ni Ye Feng. Tumalikod siya at muling binaril si Sally Ye. Magic na mag-aaral. Nalaman ni Sally Ye na ang kanyang mga mata ay hindi makasabay sa galaw ng kalaban, at mabilis na gumawa ng isang galaw sa black magic. Sa sandaling magbukas ang magic pupil, 2 purple hexagrams ang kumislap sa kanyang magagandang mata. Mas malinaw ang mga galaw ni Ye Feng, ibinaba ni Sally Ye ang kanyang ulo, umiwas ng sipa, at tumalikod para sumipa. Hoy! Ang pisikal na lakas ni Sally Ye ay likas din, at nang lumipas ang sipa na ito, si Ye Feng ay sinipa at nabasag sa isang pader. Tulad ng isang halimaw na inaatake, biglang tumalikod si Ye Feng, umuungal at sumugod kay Sally Ye. Si Sally Ye ay hindi natakot, at nakipag-away muli sa kanya. Sa ilang sandali, sa palengke sa gitna ng isla, nagkaroon ng dugo at kulay ubi itim na pagbabago-bago ng enerhiya, at ang tunog ng mga pagsabog ay walang katapusang. Kaharian ng Xia, Kunlun. Ang Shenlong Clan, ang clan ng Ye Clan. Madam, wait! Sa isang bakuran, 2 alipin ang nagmamadaling huminto, ngunit isang marangal at magandang babae, ngunit ang kanyang mukha ay balisa at galit, at ang kanyang mga yapak ay sumugod sa likod ng bakuran. Umalis ka nga. Ako, Jirulan, hindi ako ang panganay na babae sa pamilyang ito. Nakikita ko ang tatay ko. Bakit mo ako pinipigilan? Pinakaayaw mong naiistorbo minsan, hindi mo alam. Mayroon akong apurahang usapin, at ito ay tungkol sa apurahang bagay ng iyong young master. Kung sino man ang pumipigil sa iyo, mag-ingat na papatayin kita. Matigas ang mga mata ni Jirulan. Nang nag-aalangan ng 2 katulong kung ano ang gagawin, nakita nila ang isang matandang alipin na papalabas. Umalis na tayo madam, paano ka ba masungit? Nang makita ang taong paparating, ang 2 katulong ay mabilis na nagsabing magalang, oo, Ye Kyun. Ang taong dumating ay, si Ye Kyun, ang tanging lingkod ng martial god. Walang ganoong posisyon si Ye Kyun bilang punong ehekutibo ni Ye, ngunit alam ng lahat ng angka ng Ye na siya ang punong ehekutibo ni Ye, dahil siya lamang ang lingkod na maaaring sumama sa Diyos ng digmaan. Walang nakakaalam kung anong taon sinundan ni Ye Kyun ang Valkyrie, ngunit hindi bababa sa ito ay higit sa 200 taon, at maraming mga tao na nakakilala kay Ye Kyun sa unang pagkakataon ay matagal nang naging buto. Walang nakakaalam kung gaano kataas ang paglilinang ni Ye Kyun bilang tagasunod ng Diyos ng digmaan. Kung tutusin, walang nakakita sa kanya na kumilos, ni hindi niya matukoy ang kanyang kaharian. Ngunit sa paghusga mula sa mga taon na sinundan ni Ye Kyun si Ye Wuya, hindi madali si Ye Kyun.
Sa madaling sabi, ang matandang lingkod na ito ay isa ring misteryo sa pamilyang Ye. Gayunpaman, dahil si Ye Kyun ay napakabait sa mga tagapaglingkod ni Kwon Ye at walang pagpapanggap, lahat ay magiliw na tatawagan siyang Uncle Kyun. Uncle Kyun, nakita ni Ji Rulan si Ye Kyun. Kahit na siya ay isang Panginoon at isang katulong, hindi siya nang ahas na gumawa ng gulo. Mapagpakumbaba na iniyuko ni Ye Kyun ang kanyang ulo at nakangiting sinabi, "Young madam, narinig ni Master ang paggalaw, mangyaring sumama sa akin." Naramdaman ni Ji Rulan na naabala niya ang martial god sa likod ng hardin, at hindi niya maiwasang hindi mapalagay. Ngunit nang maisip niya ang kanyang anak, hindi niya masyadong pinansin, tumanggo siya at sumunod, "Salamat, Tio Kyun." Hanggang sa likod ng hardin. Ang hardin na ito ay talagang hindi tulad ng isang hardin. Walang gaanong bulaklak, ngunit maraming mga puno ng prutas at gulay. Ang mga piraso ng mahusay na heteng itim na lupa ay nakatanim ng iba't ibang mga gulay. Dahil madalas ang klima dito ay malamig, maraming mga kulungan ng gulay. Sa sandaling ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na nakasuot ng magaspang na damit at isang dayami na sombrero, ay nagtatanim ng bawang kasama ang isang batang babae na nakasuot din ng magaspang na damit at nakapusod. "Yue, tignan mo, siksikan ang bawang mo, di ba ngayon ko lang sinabi sa iyo na dapat mga 25 sentimetro, para lumaki ito ng maayos? Huwag mong ibaon ng malalim, 3 hanggang 4 parang 1 sentimetro, kung hindi, hindi ito lalago, ngunit ito ay ililibing ng walang kabuluhan." Matiyagang nagpaliwanag si Ye Wuya, habang si Ling Yue, na hindi man lang nakakaintindi ng pagsasaka, ay nakinig ng may kaba, sa takot na baka mali-muli ang pagtatanim. Sa katunayan, hanggang ngayon ay nangangarap pa rin si Ling Yue. Siya, ang magiging batang lola ng pamilyang Ye, ay talagang nagluluto at nagsasaka dito araw-araw, at ang amo na sinasamba niya ay ang Diyos ng digmaan. "Ito, ano ang nangyayari dito? Guro, nandito si Madam," ulat ni Ye Kyun mula sa gilid. Natagpuan ni Ling Yue si Ji Rulan na papasok, at nakita din ni Ji Rulan ang babae. Noong una, sila ay biyenan at manugang, ngunit ngayon, kapag nagkita ang dalawang babae, ang kanilang mga mata ay hindi pala kaibigan. Nakangiting lumingon si Ye Wuya at sinabing, "Rulan, bakit ka nandito? Hindi mo ba pinakaayaw na pumunta sa hardin sa likod na ito?" Mukhang napahiya si Ji Rulan. She really hate this place, because she felt that this kind of farm workplace hindi karapat-dapat sa pagkakakilanlan ng Shenlong clan. Pero nagustuhan ito ni Martial God, wala siyang masabi, pero hindi niya inaasahan na alam ni Martial God na galit siya rito. Ngunit sa sandaling ito, hindi ito inisip ni Ji Rulan, ibinagsak niya ang sarili sa lupa. "Ama." Malungkot na ekspresyon ang ipinakita ni Ji Rulan, "Pakisabi sa akin, saan nagpunta si Fenger?" Kabanata 1206 na magandang balita masamang balita. 1206. Si Ling Yue, na nakatayo sa tabi niya, ay mukhang nagulat. Nagtataka talaga siya kung bakit hindi nakita si Ye Feng sa kanyang pagbisita sa pamilya Ye. Bagamat ayaw niyang makita si Ye Feng, medyo kakaiba pa rin ang mga bagay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kahit si Ji Rulan ay hindi mahanap si Ye Feng, hindi kaya. Mayroon bang espesyal na dahilan? Inilagay ni Ye Wuya ang bawang sa kanyang kamay sa isang plastic bag, at nakangiting sinabi, "Huwag kang mag-alala, si Fenger ay naging isang dugong demonyo at nag-abroad. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta ngayon. Tapos na." "Ano?" Natigilan si Ji Rulan, "Siya. Nag-practice na siya. Saka bakit hindi niya ako pinuntahan?" Bumalik si Ji Rulan sa bahay ng kanyang ina sa loob ng ilang araw at gustong hilingin sa nakatatandang Ji na mamagitan para sa kanyang anak. "Sa ilang mga resulta, gusto kong bumalik at makipag-usap kay Ye Feng. Ngunit tumakbo ako sa blood pool ngayon at nalaman kong nawala ang aking anak pagkatapos ng ilang araw na pagkawala, kaya nagmadali ako dito. Hindi ba't hinanap kita?" Sinisi siya ni Ye Wuya, "Ang batang ito, talaga, bakit hindi mo sabihin sa iyong biyenan kapag naglalakbay ka sa malayo?" Si Ji Rulan ay namamatay sa pagkabalisa, "Pare, bakit nag-abroad si Fenger? Ano ang gagawin niya?" Sinabi ni Ye Wuya bilang isang bagay, "Bakit mo ako tinatanong ng ganyan? Noon, gusto mong maghayganti ang mag-ina kay Ye Fan, hindi ba nangyari? Nang maglaon, tinuruan ko ba si Fenger tungkol sa katawan ng dugong demonyo? Ngayon, may natutunan si Fenger, natural siyang pumunta sa ibang bansa para maghayganti kay Ye Fan. Originally, gusto niyang pumunta sa Huahai, pero ako sabi niya, hindi nararapat na gumawa ng gulo sa China. Kung gayon ang kanyang ama at ang kanyang tiyuhin ay tiyak na darating upang abalahin muli ako. Kaya, kung ipipilit nila ni Ye Fan ang buhay at kamatayang desisyon, dapat siyang pumunta sa ibang bansa para lutisin ang problema, hehe, Ling Yue on." Namutla ang tagiliran, ngunit tinulungan talaga ng Diyos ng digmaan si Ye Feng na magsanay. Hinimok din niya siya na maghayganti kay Ye Fan. Maaaring, baka gusto niyang makitang magkapatayan ang dalawang apo. "Pare, si Fenger ay walang karanasan sa pag-a-abroad. Nagpunta siya sa ibang bansa, at ang mga puwersa ni Ye Fan ay nasa lahat ng dako. Paano niya lalabanan ng napakaraming tao na mag-isa?" Galit na galit si Ji Rulan. "Hoy, Rulan, bumangon ka muna,
bumangon ka at sabihin mo, ano ang ginagawa mo sa iyong mga tuhod. Itinaas ni Yewuya ang kanyang kamay, isang hindi mapigil ang galit, at tinulungang tumayo si Jirulan. Ang aking manugang na babae ay may isang anak lamang, si Fenger. Kung magkamali si Fenger, hindi ako mabubuhay. Umiiyak si Jirulan. Napabuntong hininga si Yewuya, ikaw ang humiling sa akin na tulungan siya noong una, ngunit ngayon ay umiiyak ka ng ganito. Paano mo malalaman na si Fenger ay talagang hindi kalaban ni Yefan? Nanalo ka ba? Ngunit Yefan, noong huling beses na lumaban siya sa kabisera, halata na ang kanyang lakas ay hindi na tulad ng dati. Fenger. Matatalo ba siya ni Fenger? Alam din ni Jirulan ang lakas ni Yefan. Paano ko malalaman iyon? At saka, hindi kailangang one-on-one fight ang paghihiganti, depende ito sa iniisip ni Fenger. Sa labas ng mundo, maraming tao ang gustong guluhin si Yefan. Makakatulong kay Fenger, hehe, ngumiti si Yewuya. Si Ling Yue, na nasa tabi niya, ay tumingin sa Diyos ng digmaan na may nakaka-relax ng ngiti, at hindi maiwasang makaramdam ng kagilahilalas. Napakasimple at casual na bagay para sa walang katulad na powerhouse na ito na magpapatayan ang kanyang apo. Bakit kaya pa niyang tumawa? Sige, Rulan, kailangan pa nating maghiwa ng bawang. Kung wala ka ng ibang gagawin, lumabas ka muna. Ang putik sa taniman ng gulay dito ay madumisan ang iyong sapatos, kaya hindi bagay. Ikan-away ni Yewuya ang kanyang kamay. Lumapit si Yekyun sa tamang oras, iniunat ang kanyang kamay at sinabi, Madam, mangyaring bumalik. Nakaramdam si Jirulan ng pighati at galit sa kanyang puso, alam niyang walang pakialam si Wushen sa buhay o kamatayan ni Yefang, nagngangalit siya, tumalikod at naglakad palabas. Pagkaalis ni Jirulan, si Ling Yue ay naglakas loob at nagtanong, Patriarch, bakit mo hiniling kay Yefang na maghiganti kay Yefan? Hindi ba't lahat sila ay mga apo mo? Tumingin sa kanya si Yewuya na may kalahating ngiti ngunit hindi ngumiti, bakit, naaawa ka ba sa iyong asawa? Ako. Namula si Ling Yue, iniisip kung anong klaseng asawa siya, wala siyang tunay na pangalan, at kahit ang pangalan niya ay malayo. Ngunit sinabi pa rin ng babae kaagad, sa tingin ko ay maaari mong ganap na itigil ang lahat ng ito, bakit mo hinahayaan ang mga bagay na pumunta sa masamang direksyon? Ano ang mabuti at ano ang masama? Tanong pabalik ni Yewuya. Sumagot si Ling Yue, syempre, mabuti para sa kanila na magkasundo, hindi bababa sa hindi sakta ng isa't isa. Pumunta si Yefang kay Yefan upang maghiganti, kahit sino ang masaktan o mamatay, ito ay masamang balita. Talaga. Tanong muli ni Yewuya na nakangiti, kung gayon kung si Yefan ay patay na at si Yefang ay buhay, ito ba ay magandang balita o masamang balita para sa iyo? Para sa akin, syempre hindi ito katanggap-tanggap, sabi ni Ling Yue. Nagtanong muli si Yewuya, kung gayon kung patay na si Yefang, buhay si Yefan. Sandaling natigilan si Ling Yue, hindi makasagot. Tingnan mo, para sa iyo, hanggat nabubuhay si Yefan, magandang balita ito. Wala kang pakialam kung patay na si Yefang o hindi. Ang mabuti o masama ay hindi umiiral, ito ay kung ano lamang ang iniisip ng mga tao. Hindi mahalaga kung sino ang nabubuhay at kung sino ang mamamatay. Palaging may iilan na masaya at may malungkot. Pagkatapos magsalita ni Yewuya, nagsimula siyang abala muli sa pagtatanim ng bawang. Nang inag si Ling Yue, biglang naisip ang isang nakakatakot na pag-iisip, nilakasan ang kanyang loob, at sinabing, maaari bang? Para sa iyo, ang nasa puso mo ay hayaan silang lumaban hanggang kamatayan. Si Yewuya ay kalmado na nagpatuloy sa paghahasik, at maluwag na sinabi, babae. Matuto tayong magtanim ng gulay kasama ko. Huwag mong isipin ang mga bagay na ito. Kapag may nangyaring ganito sa labas, paano ako magkakaroon ng pusong magtanim ng bawang? Inihagis ni Ling Yue ang ulo ng bawang, at naging balisa. Lumingon si Yewuya at tumingin sa kanya, kung gayon, tatanungin kita, ikaw ang bahala. Maaari mo bang hayaan silang dalawa na mamuhay ng mapayapa? Gawing jade at seda ang digmaan. Kumunot ang noo ni Ling Yue, paano ko gagawin? Oo, hindi mo magagawa, dahil hindi ka ganoon kahalaga sa kanilang paningin, sabi ni Yewuya. Ang mga mata ni Ling Yue ay malungkot saglit, kahit na ito ay masakit, ito ay totoo. Ngumiti si Yewuya at sinabing, gayon din para sa akin, ngunit ito ay kabaligtaran. Ang mga gawain ng dalawang magkapatid na ito, ang kanilang buhay at kamatayan, ay hindi ganoon kahalaga sa akin. Tahimik na nakatayo doon si Ling Yue, bagamat mahirap tanggapin, ngunit napagtanto ko na ang Diyos ng digmaan ay talagang hindi masyadong nag-aalala. Para sa kanyang 500 taon ng buhay, ano ang kanyang dalawang apo na nabuhay lamang ng higit sa 20 taon? Maaaring isipin ng mga ordinaryong tao ang tungkol sa pagmamana ng angkan, at ang pamilya ay napakatalino, ngunit talaga bang nagmamalasakit dito ang Diyos ng digmaan? Kung talagang nagmamalasakit siya sa negosyo ng kanyang pamilya, bakit huli na siyang nag-asawa at nagkaanak, at napakaraming inapo? Mahinahong sinabi ni Yewuya, lahat sila ay nasa hustong gulang na. Oras na para maunawaan ang pinakasimpleng katotohanan. Anong uri ng sanhi, ang iyong itinanam, kailangan mong kumain ng kung anong uri ng bangga. Tungkol naman sa, ako, gusto ko lang kumain ng masarap na karne at uminom ng masarap na alak.
Kahit ano pa, wag mo lang pakialaman ang pagkain ko. Tahimik na tumayo si Ling Yue ng mahabang panahon, sa wakas, huminga ng malalim, tumingkayad upang kunin ang bawang na itinapon lang, at nagpatuloy sa pagtatanim. Paglabas ng Kabanata 1207. Sa kabilang panig ng 1207. Si Jirulan ay mukhang malungkot pagkatapos niyang lumabas sa likod ng hardin. Dumating siya sa bakuran kung saan siya nakatira, at mayroon ng isang mahaba at isang bata, at dalawang lalaki ang naghihintay sa kanya. Ate, kamusta ang sitwasyon? May balita na ba para kay Fenger? Ang nakababatang lalaki ay si Ji Yutang. Kinagat ni Jirulan ang kanyang mga ngipin at sinabing, nagpunta siya sa ibang bansa para mag-higanti sa bastos na iyon na si Yefan. Ano? Bakit pumunta sa ibang bansa? Kumunat ang noo ni Ji Yutang. Dahil, hindi siya papayagan ni Yewuya na gumawa ng mga bagay sa bansa, at ayaw niyang maistorbo siya. Nagpakita ng pagkapuot ang mga mata ni Jirulan, at ayaw na niyang tawagin pa siya ng mga marangal na pangalan, kaya tinawag niya ang pangalan ng Diyos ng digmaan. Tahimik ang matandang lalaki sa gilid na may pangit na mukha. Pare, hindi ako mabubuhay kung wala si Fenger. Pakiusap. Kailangan mong humanap ng paraan para mahanap si Fenger. Hinawakan ni Jirulan ang braso ng matanda at umiyak. Ang lalaking ito ang ama ng magkapatid na si Ji Kangnian. Rulan. Fenger talaga, may dugo bang demonyo ang katawan? Nag-aalalang tanong ni Ji Kangnian. Oo, at least iyon ang sinabi ni Yewuya, malamig na sabi ni Jirulan. Curious na tanong ni Ji Yutang, Ama, ano ba talaga ang katawan ng dugong demonyo? Mapait na umiling si Ji Kangnian, at sinabing, noong araw na bumalik si Rulan sa bahay, narinig ko ang pamamaraan ng paglilinang ng katawan ng dugong demonyo, at naramdaman ko kung saan ko ito nakita at narinig. Sa nakalipas na mga araw, iniisip ko kung anong uri ito ng paglilinang, at ngayon ay malabo kong naaalala na binanggit ng aking lolo, ang iyong lolo sa tuhod, ang pamamaraang ito ng paglilinang. Mali ang katawan ng demonyo. Pagsasanay na nilikha ng isang demonyong pinuno ng isang sekta ng demonyo 300 taon na ang nakalilipas. Ang panloob na martial arts ay nagiging panlabas na kapangyarihan, hindi na umaasa sa panloob na puwersa, ngunit umaasa sa dugo mismo. Sa pamamagitan ng patuloy na pagkuha ng dugo, maaari niyang patuloy na palakasin ang kanyang sarili, at kahit na umasa sa dugo upang agad na sumabog sa isang malakas na labanan. Ngunit, minsan sa mahabang panahon, ang duming dala ng napakaraming dugong banyaga ay magpapagulo sa magsasaka, unti-unting papasok sa daan ng dyablo, at magiging mas mabaliw, at sa wakas ay walang tao, walang multo. Pagkarinig sa mga salitang ito, blanko ang mukha ni Jirulan, hindi niya maisip kung ano ang magiging hitsura ng kanyang anak sa hinaharap. Ito. Paano ito? Ama, tatay, kailangan mong iligtas ang apo mo. Umiiyak si Jirulan. Napakalupit ng mabisyo na si Yewuya sa sarili niyang mga inapo. Malinaw na nagbubulag-bulagan siya sa ating pamilya Ji. Napakunot-noo si Ji Kangnian sa dalamhati at galit. Napabuntong hininga si Ji Yutang, sino ang nagbigay daan sa kanya, it's the martial god. Dahil gusto niyang mahanap ni Fenger si Yefan para sa paghihiganti, kung ititigil natin o aabalahin natin ang cultivation ni Fenger, natatakot ako. Hindi na naman siya nasisiyahan. Biglang narinig ang huni ng lawin sa himpapawid, at isang marilag na ibong mandaragit ang lumipad sa looban. Ang tatlo sa natigilan sandali ang pamilya Ji. Nagmamadaling umakyat si Ji Yutang at kinuha mula sa letterbox sa bukong-bukong ng agila. Isang rolyo ng papel ang inihayag. Ama, magalang na ibinigay ni Ji Yutang ang sulat sa kanyang ama. Dahan-dahan itong binuksan ni Ji Kangnian, sinulyapan ito, at biglang nagsiwalat ang kanyang mga mata ng maliwanag na liwanag. Pare, anong problema? Gamit ang Flying Eagle para ipasa ang libro, tanong ni Jirulan habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Tuwang-tuwa si Ji Kangnian at hininaan ang kanyang boses, Rulan, Yutang, baka maligtas si Fenger. Wala ang lolo mo sa tuhod. Ang matanda ay maingat na umatras sa loob ng 50 taon, para lang hamanin ang posisyon ni Yewuya at mabawi ang posisyon ng ating Ji sa Shenlong clan. Kapag ang narinig ito ng pangalawang kapatid ng pamilya Ji, hindi nila maiwasang itago ang kanilang pananibik, ngunit sa teritoryo ng pamilya Ye, hindi sila nang ahas na maging masyadong vocal. Ang residential area sa Purgatory Island ay magulo. Ang mga sirang bato sa lupa at ang mga hukay na lumubog ay isa-isang nagpapahiwatig ng mapangwasak na kapangyarihan ng labanang ito. Halos 2 oras na ang labanan sa pagitan ni Saliye at Yefeng. Sa himpapawid, may ilang mga tunog na parang kulog, at sina Saliye at Yefeng ay nagbanggaan ng mga kamao at paa, ngunit ito ay parang simponya ng mga gintong braso. Matapos magsampa ng kamao ang dalawa, napatalbagan sila ng reverse force at bumagsak sa tuktok ng dalawang bahay ayon sa pagkakasunod. Namumula ang mga mata ni Yefeng, humihingal, nakatitig kay Saliye at sinasabing, Ikaw. Anong klaseng halimaw ka? Kaya mo akong labanan ng matagal. Naisip ni Yefeng na hanggat nagpatuloy si Saliye ng ilang sandali, daan-daang pandaraya ang tiyak na haantong sa mahinang pisikal na lakas, o malubhang na sugatan at nabawasan ang lakas ng labanan. Pero hindi ko inasahan na hindi lang malakas ang katawan ni Saliye, ngunit mabilis ding gumaling sa mga pinsala.
Sa pagkakataong ito, ang dalawang pangunahing bentahe ni Ye Feng, ang pisikal na enerhiya at kakayahan sa pagpapagaling, lahat ay na-target at hindi maaaring maging epektibo. Ang labanan ay dumating sa isang pagkapatas. Libu-libong tao sa mundong ito ang maaaring tumawag sa akin na isang halimo, ngunit ikaw mismo ay isang halimaw, paano mo ako matatawag na ganyan? Naiinis na sabi ni Sally. Napansin na niya na ang kung fu ni Ye Feng ay may malakas na pagdepende sa dugo, ngunit hanggat hindi niya sinisipsip ang enerhiya ng dugo, kaya pa rin niya itong harapin. Ako ang orthodox descendant ng Ye clan ng Shenlong clan. Isa kang hybrid monster. Galit na saway ni Ye Feng. Ngumisi si Sally Ye, hindi ka tumingin sa salamin para makita kung ano ang hitsura mo. Paano ka pa rin magmumukhang tao? Manahimik ka. Ginalit mo ako ng todo. Papatayin kita at kitilin ang buhay ni Ye Fan. Gumawa si Ye Feng ng malahayop na boses sa kanyang lalamunan. Sa iyo, kahit ako ay hindi ako matalo, at inaasahan ko pa rin na lalaban sa aking hari. Ito ay katawa-tawa at mapagbigay, at hindi ako sapat sa sarili, mapanlate na sabi ni Sally. Namumula si Ye Feng sa galit, ayokong gamitin ang trick na ito, pinilit mo ako. Noong una, gustong itago ni Ye Feng ang ilang sikreto ng katawan ng Gorfin para magamit niya ito kapag nakikipag-usap kay Ye Fan, ngunit ngayon ay hindi na siya masyadong mag-alala. Biglang sumabog ang napakainit na temperatura mula sa katawan ni Ye Feng. Pinakulo ang dugo. Pinagmasdan ni Sally Ye ang katawan ni Ye Feng na biglang nanigas, ang kanyang buong katawan ay tila nag-aapoy sa kulay dugong apoy, nakaramdam siya ng aura na mas malaki pa kaysa dati, at ang kanyang puso ay nanlamig. Itong lalaking ito, doble ang lakas ng hininga niya kaysa dati. Nang hindi hinintay na mag-isip si Sally Ye, lumapit si Ye Feng kay Sally Ye pagkatapos ng putok. Punta ka sa impyerno. Si Ye Feng ay gumawa ng isang pares ng mga kuko ng dugo ng galit na galit, 2 beses nang mas mabilis kaysa dati. Hindi nasanay si Sally Ye sa bilis na ito, 2 beses niya itong hinarangan, ngunit hindi niya ito naharang ng 3 beses, at ang kanyang braso ay napakamot na may 3 bahid ng dugo. Ah! Napasigaw si Sally Ye sa sakit, ngunit naramdaman ni Ye Fengyi na muling sinipa ito sa baywang. Bang! Tumilapon si Sally at nahulog mula sa bubong ng isang bahay. Si Ye Feng, tulad ng isang makamulto na anino ng dugo, ay muling sumunod at paulit-ulit na inatake si Sally Ye nang hindi siya binibigyan ng pagkakataong huminga. Sa sunod-sunod na mabilis na pagsabog, tuluyang nahulog si Sally Ye sa downwind, sumipa ng marahas, nabasag ni Sally Ye ang 4 na pader at nahulog sa lupa. Nakikita ng malinaw. Ito ang lakas ng Lao Su. Humakbang si Ye Feng sa harap ni Sally Ye na may malungkot na ekspresyon. Si Sally Ye ay sinipa at binugbog ng ilang beses na magkakasunod, na puno ng dugo. Bagamat gumaling ito, bumabagal ang bilis. Nakita ni Ye Feng na hindi na makatiis si Sally Ye, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng layuning pumatay, at pagkatapos ay isang dumadagandong na mabigat na paa ang dam-aikit sa puso ni Sally Ye. Kabanata 1208 namatay. 1208. Sa sandaling ito, si Sally Ye, na medyo matamlay ngayon, ay may matalim na tingin sa kanyang mga mata, isang payak na kamay ang pumalakpak sa lupa, at isang itim-lilang magic circle ang lumitaw sa lupa. Espiritu na nakatali sa lupa. Ang enerhiya ng black magic, tulad ng mga galame, ay pumulupot sa mga binti ni Ye Feng sa isang iglap. Nang si Ye Feng ay sipain ang kanyang paa pababa, ito ay kasing hirap ng hindi makakilos ng isang plaster cast, at mahirap itong tap-okon. Si Ye Feng, na nagulat, ay halatang hindi inaasahan na hindi lang dugo ang alam ni Sally Ye, kundi pati na rin ang black magic at iba pang paraan ng pag-atake. Ito rin ang kakaibang talento ni Sally Ye, basta ipinanganak siyang may mga kakayahan na may kaugnayan sa mga vampira at demonyo, madali niya itong matututunan. Pero, dang! Ikaw, anong ginawa mo sa akin? Namula si Ye Feng, desperadong sinusubukang kumawala. Ang purple-black hexagram sa mga mata ni Sally Ye ay malamig at tahimik na kumislap. Nagkunwari lang siya na tuluyan na siyang nawala sa kanyang panlaban, ngunit sa katunayan, lihim niyang inihanda ang black magic na ito ng pagpigil, naghihintay na makuha ni Ye Feng ang pain. Natuklasan niya na itong si Ye Feng ay maaaring maimpluwensyahan ng masamang sining na ito, ang kanyang utak ay hindi madaling gamitin, walang ingat, magagalitin, mapusok. Sa makatuwid, sa halip na labanan ang ulo sa ulo, plano ni Sally na pumili ng black magic, soul magic at iba pang paraan, at subukang umatake gamit ang roundabout na mga taktika. Matapos umatras si Sally ng mahigit 10 metro, muli niyang binibigkas ang spell, na binago ang magic circle ng ground binding spirit. Pagsabog ng Purgatory Black Star. Sa pagliko ng bilog, ang mga galame na iyon ay agad na naging mga bomba at sumabog ng marahas. Boom boom boom. Ang makapal na pagsabog ng mga bituin ay sumabog sa mga binti ni Ye Feng. Ilang beses na sumigaw si Ye Feng, ang kanyang katawan ay direktang pumutok, at ang kanyang ibabang bahagi ng katawan ay napuno ng dugo at nahulog sa buhangin. Nakita ni Sally na tuluyang nahulog ang lalaki, at nalaglag din ang bato sa puso niya. Ngunit nang makapagpahinga na siya, nakita niya na ang mga nabasag na binti ni Ye Feng ay lumabas na sa buto, at nagsimula na silang tumubo muli. Dahan-daang tumayo si Ye Feng na may karumal-dumal na mukha, ang kanyang mga mata ay puno ng puot, ikaw.
Ang lakas ng loob mong magplano laban sa akin. Gusto kong mamatay kayong lahat. Napagtanto ni Sally Ye na ang Kung Fu Earth's recovery ability na ito ay hindi na mababa sa kanyang pangangatawan. Nang makitang malapit nang gumaling si Ye Feng, mabilis na inipon ni Sally Ye ang kanyang enerhiya at inilatag ang isang Black Magic Circle gamit ang dalawang kamay. Ang kagubatan ng Magic Spears. Sa isang iglap, 12-dosenang maliliit na Earth Magic Formation ang lumitaw mula sa manipis na hangin sa paligid ng katawan ni Ye Feng. Atake kay Ye Feng. Sa pagkakataong ito, nakabantay si Ye Feng. Nabalot siya ng kulay dugong enerhiya, at hinaranggan niya ang lahat ng Black Magic. Nabawi na lang niya ang dagwang mga binti, at tumakbo siya ng mabilis, sumugod sa harap ni Sally Ye, at gumawa ng dagwang palm print. Sa desperasyon, naka-cross-arm lang si Sally Ye sa isang gear, ngunit ang kanyang katawan ay natamba pa rin ng 10 metro ang layo, at ibinuko niya ang kanyang magic wing sa likod niya upang patatagin ang kanyang figure. Itong Ye Feng, pagkatapos magdusa ng ganoong malubhang pinsala, maaari pa rin bang magkaroon ng ganoong explosive power? Hindi pinapayagan si Sally Ye na mag-isip tungkol sa mga hakbang, inatake na siya ni Ye Feng. Ang dalawa ay muling nahuli sa isang pagkapatas sa pagitan ng malalakas na pag-atake at malalakas na depensa, ngunit malinaw na naramdaman ni Sally Ye na ang mga galaw ni Ye Feng ay pabilis ng pabilis, tulad ng mga hayop na parang nakikipaglaban sa mga ligaw na instinct. Pagkatapos ng matinding paghaharap, biglang gumamit si Ye Feng ng Dragon Claw Technique, hinawakan ang braso ni Sally Ye, at bumagsak sa lupa ng 270 degree na slam. Biglang nabali si Sally Ye ng ilang buto, at ang buto sa kanyang kamay ay direktang na-dislocate at nabali. Punta ka sa impyerno. Sinipa ni Ye Feng si Sally Ye sa hangin, nabali ang isang puno ng nyog. Itong round of killings, kung hindi dahil sa pangangatawan ni Sally Ye, matagal na siyang namatay. Namumula ang mga mata ni Ye Feng, at hindi niya planong bigyan ng pagkakataon si Sally Ye na gumaling. Humakbang siya pasulong, naghahanda na bigyan si Sally Ye ng mas matinding suntok. Ngunit sa sandaling ito, isang itim na bulalakaw ang lumipad pababa mula sa langit. Ang itim na bulalakaw ay tumagos sa kalangitan at tumama kay Ye Feng nang may katumpakan. Boom! Isang malalim na hukay ang nabasag sa lupa, at si Ye Feng ay nabasag sa itim na usok. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkataranta at sakit, at ang kanyang katawan ay nanginginig. Napatulala din si Sally Ye. Sa pagtingin sa tagpong ito, kasabay nito, may kakaibang pakiramdam sa aking puso. Isang mabait at hindi pamilyar na pakiramdam, napakakaiba. Ang dalawang figure na may mahiwagang pakpak ay bumungad sa likuran nila, puno ng kaaya-ayang aristokratikong kapaligiran, ay dumaong sa isla. Nang makitang malinaw ni Sally Ye ang isa sa mga nasa katanghaliang gulang na lalaki, para bang nabunutin ng tali sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahan siyang tumayo, tila hindi makapaniwala sa maganda niyang mga mata, at bakas ng pagkabalisa. Oh, kaawa-awa kong anak, humakbang si Lovren sa harap ni Sally Ye, at sinabing may pagkabalisa na tingin, talagang pinahirapan ka nito, sa iyong kapasidad, sasalakayin ka ng walang kwentang langgam. Sugatan. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Sally Ye at nilunok ang kanyang lalamunan, ikaw ay. Aba, hindi mo ba naramdaman, sa pagitan natin, ang koneksyon ng dugo, ang bigkis ng kaluluwa, sabi ni Lovren, na iniunat ang take a shot, at bahagyang idiin ito sa pagitan ng mga kilay ni Sally Ye. Isang marka ng Dark Soul Magic ang pumasok sa isip ni Sally Ye. Kaharap si Lovren, si Sally Ye ay walang panlaban sa subconsciously, plus she was physically and mentally exhausted, she was still in a state of confusion when she saw Lovren at the moment. Nang pumasok sa isip ni Sally Ye ang soul imprint, agad namang nakumpirma ng dalaga kung sino ang nasa harapan niya. Ikaw ba talaga ang aking ama? Bulong ni Sally. Inabot ni Lovren at hinaplos ang pilak na buhok ng dalaga, anak, kamukha mo ang nanay mo, sayang hindi ka lumaki. Pero huwag kang mag-alala, ngayong wala na si tatay, tiyak na makakasama kita palagi. Hindi maiwasang mamasa ang mga mata ni Sally Ye, dahil ang bait niya, hindi niya alam kung sino ang kanyang mga magulang. Wala siyang kamag-anak, at walang sino man ang nagtuturing sa kanya bilang isang kasama hanggang sa nakilala niya si Ye Fan. Ang biglaang paglitaw ng kanyang biolohikal na ama, syempre, ay magdudulot kay Sally Ye na mawala ng malay at makaramdam ng labis na komplikado. Good boy, huwag kang umiyak, malulungkot akong makita kang umiiyak. Ngumiti si Lovren at iniunat ang kanyang kamay, isang itim na mahika ang nagtagal sa nasugatan na bahagi ni Sally Ye. Hindi nagtagal, gumaling ang pinsala ni Sally Ye sa isang pinabilis na bilis, at maging ang mga buto ay bumalik sa normal. Nilibot ni Nicholas sa gilid ang kanyang mga mata, tulad ng inaasahan sa dugo ng Abyss Witch, ang pagsipsip ng dark energy ay talagang perpekto. Ginalaw ni Sally ang kanyang nakabawi na braso, itinaas ang kanyang ulo at nagtanong, sino ka? Ngumiti si Nicholas, ako ang iyong tiyuhin, Nicholas, ang kapatid ng iyong ama na si Lovren. Lovren. Nang malaman ni Sally ang pangalan ng kanyang ama, hindi niya maiwasang mapatingin sa kanya, ikaw. Nasaan ka na? Bakit mo ako iniwan? Sabi nila patay ka na. Kabanata 1209, Soul Fetters. 1209.
Sinabi ni Lovren na may hitsura ng panghihinayang, ako at ang iyong ina ay ipinanganak sa iyo, ngunit maraming mga tao ang hindi maaaring tiisin ang aming pamilya. Iniisip nila na ang iyong ina at ikaw ay isang banta sa mundo. Ang isa sa mga tiyuhin mo ay natatakot sa akin. Tinatakan ako ng banta sa Blood Clan, dahilan para iwan din ako ng nanay mo. Sa napakaraming taon, nagdusa ka ng mag-isa sa mundong ito, at labis kang nagdusa. Nahihiya talaga ako sa iyo. Ganito pala. Bulong ni Sally sa sarili, at pagkatapos ay nagtanong kung gayon paano ka nakalabas. Iminuwestre ni Lovren si Nicholas sa tabi niya, salamat sa tito mo. Na-realize niya na sa totoo lang, wala naman akong ginawang masama, kaya palabasin mo ako at dapat tayong lahat ay magpasalamat sa kanya. Hehe, hindi na kailangang magsabi ng mga ganyang klaseng salita, mas makapal pa sa tubig ang dugo natin, dapat, natatawang sabi ni Nicholas. Sa oras na ito, si Yefeng, na itinaboy sa hukay, ay tumayo ng nanginginig. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga marka ng paso, ngunit ang bangis sa kanyang mga mata ay nananatiling hindi nabawasan. Ikaw, sino ka ba? Maglakas loob na atakihin ako. Alam mo ba kung sino ako? Binaliwala ni Yefeng ang pinsala at sumambulat muli sa dugo, marahas na naniningil patungo sa pinakamalapit na Nicholas. Malamig na sumangot si Nicholas, at sa isang pitik ng kanyang daliri, isang dagwang apoy ang sumabog mula sa lupa. Blood technique, halijing apoy. Si Yefeng ay walang oras para umiwas, ang kanyang katawan ay direktang sinunog at nilamon ng makapal na haligi ng apoy. Ah, gatlang M. Sumigaw si Yefeng at bumagsak sa lupa, nanginginig ang kanyang katawan sa sakit. Naiinis na sinabi ni Nicholas, nasaan ang tanga, hindi na namin kailangang malaman ang iyong pagkatao. Sa kaunting lakas na ito, naglakas loob kang umatake sa harap namin, hindi ko talaga alam kung mabubuhay o mamamatay. Si Yefeng sa lupa ay puno ng ayaw. Noong una ay inakala niya na ang kanyang dugong demonyong katawan ay nasanay na, at sa pagkakataong ito, kapag lumabas siya para sa paghihiganti, tiyak na mapapatay niya si Yefan. Ngunit hindi ko inaasahan na ngayon ay hindi ko pa nakikita ang anino ni Yefan, at kahit ang mga nasasakupan ni Yefan ay hindi pa natatalo. Ang dalawang angkan ng dugo na biglang sumulpot, madali pa siyang binugbog sa lupa. Dahil sa malaking agwat na ito, muling gumuho ang tiwala sa sarili at espiritual na mundo ni Yefeng. Ito ay isang baliw na utak, at napakahirap tanggapin ang gayong katotohanan, na nagpapabaliw kay Yefeng. Nang ngayon lang nakita ni Sally Ye ang eksena, hindi niya maiwasang mapatitig. Gagamitin din niya ang halijing apoy na ito, ngunit anuman ang bilis at lakas ng pagpapakawala, malayo pa rin siya kay Nicholas. Paano ito ginagawa? Maaari bang mailabas kaagad ang pamamaraan ng dugo na ito? Hindi maiwasang magtanong ni Sally Ye. Magiliw na tinapik ni Lovren ang balikat ng kanyang anak, anak, huwag kang mainggit, ang iyong potensyal ay higit pa sa atin. Madali mong maasa ang husay ng dugo ng iyong tiyuhin. Hindi lamang iyon, ang iyong espiritual na kapangyarihan ay itim. Ang magic talent at physical talent ay malayo sa atin. Maniwala ka kay tatay, ngunit gayon din sa iyong sarili, hanggat sinusunod mo ang tamang landas ng paglago, sa napakaikling panahon, ikaw ay magiging pinakamakapangyarihang nilalang sa mundo. Lovren ang mga salita ay tila may dalang kakaibang alindog, na nagpatango kay Sally Ye. Well, naniniwala ako sa iyo, Dad. Tiningnan ni Lovren ang bahagyang kumikislap na lilang hexagram sa mga mata ng kanyang anak, at ngumiti ng may kasiyahan, napakabuti, sa susunod, pumunta ka sa isang lugar kasama si tatay, gusto kong lumaki ka sa totoong kahulugan. Oo, tumanggo si Sally. Matapos sabihin ang mga salitang ito, ibinuka ni na Lovren at Nicholas ang kanilang magic wings at lumipad sa langit. Sumulyap si Sally Ye sa Purgatory Island na may pag-aalinlangan, ngunit pagkatapos na kumikislap ang 6 na puntos na bituin sa kanyang mga mata, hindi na niya ito inisip, ibinuka ang kanyang mga pakpak ng mahika at lumipad pataas. Si Yefeng, na natatakpan ng mga sugat, ay hindi alam kung saan nanggaling ang lakas. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay tumalon, umakyat at hinawakan ang isa sa mga bukong-bukong ni Sally Ye. Saan ka tumatakbo? Ibinaba ni Sally Ye ang kanyang ulo at tumingin kay Yefeng, na nakatitig sa kanya na may luha sa kanyang mga mata, at ibinagsak ang kanyang mga paa, sinusubukang sipain siya. Ngunit kahit na si Yefeng ay malubhang nasugatan, pinanghahawakan niya ang kanyang walang awa na lakas. Si Lovren, na lumilipad sa harap, ay lumingon at nakita ang eksenang ito, na nakakunot ang noo, mahal na anak, tutulungan kita. Hindi na kailangan. Si Sally Ye ay nagplano na gawin ito sa kanyang sarili. Lumipad na siya sa dagat sa mga oras na ito, at pagkatapos mag-condense ng masa ng purple-black magic flame sa kanyang kamay, binasag niya ang ulo ni Yefeng. Si Yefeng, na orihinal na nasa dulo ng isang malakas na crossbow, ay pumuti ng lubos ang kanyang mga mata matapos bugbugin, binitawan ang kanyang kamay, at nahulog sa dagat. Matapos itapon ang bote ng langis, mabilis na naabutan ni Sally Ye sina Lovren at Nicholas, at lumipad sa silangan. Sa isang kagubatan sa Purgatory Island, lumitaw si Asmodeus mula sa isang nakatagong punto. Sa laban na ito, walang maitutulong ang kanilang lakas, nagdudulot lang ito ng gulo, kaya't makalayo lamang sila at manood.
Ngunit sa sandaling ito, nalutas ni Sally Mingmong ang labanan, ngunit hindi siya nagsalita, at biglang umalis kasama ang dalawang angkan ng dugo, natural na magugulat ang lahat sa isla. Inilabas ni Asmodeus ang communicator, pinindot ito ng ilang beses, at sinubukang makipag-ugnayan kay Yefan para iulat ang sitwasyon, ngunit wala pa ring signal sa isla para magpadala. Hindi pa ba maganda? Boses ni Azazel ang nanggaling sa likuran. Nilingaw ni Asmodeus ang kanyang ulo at tumango, dapat mayroong isang taong nakatago malapit sa aming isla, na humahadlang sa aming komunikasyon. Hindi pa nakakarinig ang boss hanggang ngayon, dapat dahil hindi gumagana ang signal, pagtataka ni Azazel. Sabi, Sally kayo talaga ang umalis kasama ang dalawang angkan ng dugo, sino sila? Ang taong iyon na hindi kayang harapin ni Sally ay napaka-vulnerable sa harap ng dalawang angkan ng dugo, kung tama ang hula ko, ang dalawang iyon ay dapat na mga sinaunang lahi ng dugo, sabi ni Asmodeus. Ano? Ang mga sinaunang tao? Hindi ba yun isang epic powerhouse? Lumabas din ang Leviathan sa oras na ito, na nagtataka, ano ang ginagawa nila kay Sally? Eroplano, papalapit sa malayo. Nang tumalon ang isang figure mula sa eroplano at lumapag sa gitna ng isla, kitang-kita ng lahat, si Yefan iyon. Sa ilang sandali, nagsaya ang lahat at nagmamadaling pumunta sa sira-sirang palengke. Boss! Bumalik ka na! Sigaw ni Leviathan na parang naaliw. Pumunta rito si Yefan sakay ng eroplano ni Sebastian at sinubukang makipag-usap sa mga tao sa isla habang nasa daan, ngunit hindi makausap. Hindi siya makakuha ng anumang pinakabagong impormasyon mula kay Su Qingzhou, at masasabing nag-aalab siya sa pagkabalisa. Sa sandaling ito, tinitingnan ang mga palatandaan ng labanan sa paligid niya, nalaman niyang wala si Sally at agad na nagtanong, ano ang nangyari? Nasaan si Sally Nagbigay si Asmodeus ng napakasimple at direktang pangkalahatang ideya ng sitwasyon ngayon. Narinig ni Yefan na umalis si Sally kasama si Lovren at ang iba pa, ngunit hindi siya nagpaliwanag ng anuman, kaya alam niyang masama iyon. Si Sally dapat kontrolado ng kanyang ama. Sumasakit ang ulo ni Yefan, at huli pa rin siya. Kabanata 1210 ang pader. 12:10. Ano? Tatay ni Sally. Buhay pa ang tatay niya. Palaging naririnig ni Azazel at ng iba pa na wala na ang mga magulang ni Sally, kaya bigla nilang nalaman na ang ama ni Sally ay talagang isang ang makapangyarihang sinaunang tao, at sila ay buhay pa, ay labis na nagulat. Hindi katakataka na hindi man lang kami kinumusta ni Sally umalis na lang. Sobrang abnormal. Kung isa itong sinaunang panahon, normal lang na makontrol si Sally Hindi kayang kontrolin ng mga ordinaryong vampira si Sally gamit ang kanilang mental power. Nagbabanta, kumunat ang noo ni Asmodeus. Hindi lang mental power, dapat na mayroong ilang uri ng koneksyon ng ama-anak sa pagitan ni Lovren at Sally, kaya madaling kontrolin si Sally. Maaaring makakita si Yefan ng ilang mga pahiwatig mula sa pag-uusap ng dalawang sinaunang tao noong panahong iyon. Hinawakan ni Leviathan ang kanyang ulo, ang amo, ano ang dapat kong gawin ngayon? Ang ama ni Sally hindi ba siya dapat gumawa ng anumang bagay upang saktan si Sally Hindi mapakali na sinabi ni Yefan, natatakot ako, gagawin niya. Kunin si Sally na gawin ang isang bagay na sa tingin mo ay hindi makakasakit kay Sally. Hindi alam ni Yefan kung ano ang ibig sabihin ni Lovren sa pag-asa kay Sally para makakuha ng immortalidad, ngunit naramdaman niyang tiyak na hindi ito magiging what a glorious way. Sa pag-iisip nito, hindi na makapaghintay si Yefan, kailangan niyang mahanap si Sally sa lalong madaling panahon. Panday, palpak na multo, patuloy mong pinapanatiling mapagbantay ang lahat ng sundalo ng Inferno, kung sakaling may iba pang aksyon ng Doomsday Kingship. Pusit, pinapanto mo ang iyong mga tao sa dagat upang hanapin ang binaril ni Sally sa dagat. Yung tipong, may bangkay pa, kumpirmahin kung patay na siya o hindi, sabi ni Yefan. Isa-isang nag-order ang tatlo, at nag-aalalang nagtanong si Asmodeus, Boss, paano ka? Hahanapin mo ba si Sally Tumango si Yefan, alam kong iniisip mo na masyado akong impulsive, ngunit bukod sa akin, wala na akong mapupuntahan at ibalik si Sally Kontrolado na siya ng iba, hindi naman ang gusto niyang resulta, kaya kailangan ko pa siyang gisingin. As you all know, ang trahedya na nangyari noong si Sally ay pinag-aaralan noong siya ay bata pa. Kung ang kasalukuyang Sally ay mahulog muli sa ganoong estado, ang mga taong maaaring mamatay ay hindi kasing simple ng mga tao sa nayon noon. Hindi yun katanggap-tanggap para kay Sally sa ating lahat, o sa mundo. Mukhang komplikado ang tatlo, alam nilang lahat na si Sally ay sapilitang inuusig ng mga baliw na researcher at kumuha ng maraming pagkain. Pagkatapos ng dugo, nawalan siya ng malay at tumakbo sa nakaraan ng Two Village. Ito ay dahil masyadong madyugo at malupit ang insidente, na naging sanhi ng pagkakaroon ni Sally ng mga psikolohikal na problema, at hindi siya nang ahas na makipag-ugnayan sa mas maraming tao o pumunta sa mga lugar na maraming tao. She silently and keeping a distance from this world, siya rin ay sadyang nag-aral ng psychology para subukang pigilan ang sarili mula sa ilang mga negatibong emosyon. Dahil mismo sa sapilitang patayan na iyon ay labis na hindi nasisiyahan si Yefan sa nangyari kay Sally at nagkaroon siya ng relasyon sa All the Rift in Once.
Alam ito ng lahat, at ayaw nilang makitang masaktan muli si Sally Ye. Ngunit mas alam nilang haharapin ni Ye Fan ang dalawang sinaunang tao at mamamatay. Nakakalungkot na walang makakapagpabago sa buhay ni Ye Fan. Ang desisyong ito. Lumapit si Ye Fan, tinapik sila sa balikat, ngumiti, at sinabing, huwag kang masyadong kabahan, baka hindi na masyadong masama. Mamaya ko na kontakin si Elle at hilingin sa kanya na tumulong kung kaya niya. Bagamat ang Power User Association ay kailangang manatiling neutral at hindi masangkot sa napakaraming mga hindi pagkakaunawaan, dapat din itong may bahagi ang ilan sa iyong panggigipit. Boss, we are too incompetent, you don't need to worry about US anymore, we will deal with it here, you go find Sally Ye, nahihiyang sabi ni Azazel. Si Ye Fan ay walang karagdagang oras para maantala. Kailangan pa niyang imbestigahan kung saan nagpunta si Sally Ye kasama si Lovren at ang iba pa, kaya hindi na siya naglakas loob na manatili pa at sumugod doon. Sa airport sa isla, pagkatapos magmaneho ng eroplano, lumipad ito palayo sa Purgatory Island. Nang ang atensyon ng lahat ay pinapanood si Ye Fan na umalis, isang submarino ang tahimik na umalis sa ilalim ng dagat kung saan sa wakas ay nagkasalubong sina Sally Ye at Ye Fang. Isang marangyang pribadong jet ang lumilipad patungo sa karagatang Pasipiko. Sa kabin ng eroplano, nakaupo sa sofa ang isang matikas na babae na nakasuot ng mahabang kulay abo na damit at may hawak na buhok, may hawak na baso ng champagne, na may pag-aalala sa mukha. Isang maid na nakasuot ng puting silk group ang nagdala ng masarap na western meal sa hostess. Panginoong kamatayan, oras na para kumain ka, magalang na sabi ng dalaga. Ang babaeng ito ay si Death, Victoria, at ang ina ni Ye Fan, si Ye Wuyo. Kinawayan nga ng babae ang kanyang kamay, tanggalin mo, wala akong gana. Lord Death, mas mabuting kumain ka ng kaunti. Nag-imbestiga na si Heiji, at okay na si Lord Lucifer. Bumalik na siya sa Purgatory Island. Bakit ka nag-aalala? Nag-aalalang tanong ng dalaga. Marahan na bamantong hininga si Ye Wuyo, kahit na maayos na siya ngayon, hanggat nandyan pa sina Lovren at Nicholas, tiyak na magkakaroon ng isa pang alitan. Dalawang sinaunang tao, ang kamahalan Lucifer ay hindi dapat maging mapusok, tama. Nag-aalangan na tanong ng maid. Ang lakas niya noon ay mas masahol pa kaysa sa ngayon, ngunit dahil sa batang iyon na nagngangalang Sally Ye, nakipag-away siya sa mga old ones, paano siya uupo at hindi papansinin ngayon? Umiling si Ye Wuyo, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Ang katulong ay nagsabi ng labis na nababagabag, ngunit, bilang ika-6 na hari ng araw ng katapusan, ang matuwid na anak ng kanyang kamahalan na hari ng Dharma, ikaw ay may isang natatanging katayuan. Hindi ba masyadong delikado na tulungan ang kanyang kamahalan na si Lucifer nang walang pahintulot ng hari ng France? I can't control so much. Kahit na ang bata ay puno ng hindi pagkakaunawaan tungkol sa akin, hindi ko kayang panuurin lang siyang mamatay. Hindi pa rin niya alam kung ano ang lakas ng mga sinaunang tao. Mapait na ngumiti si Ye Wuyo, hanggat kaya kong panatilihin ang aking anak, ang iba ay hindi mahalaga. Ang malaking bagay, hayaan ang aking adoptive father na makulong ako ng ilang dekada, at iligtas ko ang aking sarili mula sa pagkakapit sa gitna at sa dilema. Sa mismong sandaling ito, biglang may naramdaman si Ye Wuyo at biglang tumayo. Hindi maganda. Nanlamig ang mga mata ni Ye Wuyo. Saglit na natigilan ang dalaga. May itatanong sana siya nang makarinig siya ng malakas na ingay mula sa eroplano. Boom! Malakas na yumanig ang buong eroplano, parang tumama sa pader sa mataas na lugar, simula sa ulo ng eroplano, diretso itong na-deform dahil sa impact. Isang eroplanong bumibiyahe sa bilis na daan-daang kilometro bawat oras ang tumama sa isang hindi matitinag na pader, na tiyak na nakapipinsala. Boom! Ang eroplano ay nagsimulang makabasag ng direkta dahil sa epekto. Ang marahas na daloy ng hangin ay naputol ang malalaking piraso ng eroplano, at ang mataas na daloy ng hangin ay biglang bumuhos, na inihagis ang piloto at ilang katulong sa eroplano palabas ng eroplano. Sa desperadong hiyawan ng mga taong ito, tanging si Ye Wuyo lang ang naglabas ng kulay abong magic energy mula sa lahat upang protektahan ang sarili, nakatayo pa rin sa hangin, hindi natitinag. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, click on the notifications bell.